the most pressing issue right now is the oil price. Either you are pro or anti Duterte, lahat po tayo tinatamaan nitong oil price hike. And I think that kung prioritization lang naman ang pag-uusapan, and if this is how the people and the government would like to manage yung situation ngayon, para sa akin po, we need to prioritize yung problema sa ating oil. Kasi po, na pag-uusapan na rin po, and I think sa mga updated na rin sa balita, that the government already placed a 45-day buffer para sa ating supply. At pag natapos na po yung 45 days na yon, kailangan na po ng gobyerno na makahanap, or before pa nun, makahanap na tayo ng ibang source of oil. I think isa sa mga bansang inahanapan na ngayon ng gobyerno Hello. is yung bansang Russia, China, Eh, Singapore, aray ko, Russia. at South Korea para maging source po natin ng oil. Kasi napaka-importante po ito. Tandaan nyo po that oil or gas is considered as a national security. Kasi kung magtuloy-tuloy ang gera sa gitnang silangan at magkulang tayo ng langis at maubusan tayo ng langis, ito po ay national threat. Kasi marami tayong mga adversary, marami tayong mga sabihin na nating kaaway, lalo na sa West Philippine Sea like China, na maaari pong i-take advantage itong kahinaan natin and to use it against us. So, importante po itong malaman natin that this is how it will affect us, and this is what the government is doing. Para po sa akin is mas Yeah. importante po kasi i-prioritize sa ngayon, Mhm. mas i-prioritize ng Kongreso at Senado itong nangyayaring krisis. Kasi even the government is saying that normally 15 days lang yung buffer na binibigay kapag ka nagkakaroon ng issue, lalo na sa supply ng oil or ng crudo, especially because of a war. So kapag um pagka daw lumagpas ng 15-day buffer, ibig sabihin we are using more of what we can actually have para sa ating supply. Kasi may demand pa rin, 'di ba? Meron pa rin tayong demand ng crudo kahit anong gawin natin, eh. Meron at meron. Ang problema diyan, paano kung mas lumala yung tension sa Middle East, 'di ba? Hindi naman po puwede wala tayong crudo, eh, kailangan po 'yan, 'di ba? Kahit saan naman po, until now lahat 'yan ginagamitan natin na gas or crudo, o 'di ba? Nai-imagine ko paano kung bobo ang naging presidente at hindi si BBM, baka yung 4 na taon wala na tayong makain. Alam mo, Jonas, ako hindi ko masasabi kung anong mangyari 'no, kasi hindi naman natin na-try, hindi naman tayo nabuhay sa, ah, yung iba ang naging pangulo tapos 'di ba? Tapos ngayon. Hindi ko masasabi 'yun, pero I think na under PBBM, I think meron tayong laban. Meron tayong laban para maka-survive. But meron lang akong reservation kung ang tatahaki nga lang ng ating pangulo is yung makikipagkasundo siya sa China para maging source of oil or crudo. Kasi hindi ako nagtitiwala sa China, eh. I think they are only there to be an opportunistic country. Na kapagka nakuha nila yung simpatya mo, just like what happened to the Duterte, 'di ba? They will take advantage of it. Yun lang naman ang akin. Pero Russia, Singapore, China, South Korea, okay lang. Okay lang naman sa akin. Okay